Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gado. Pangatlo sa magkakapatid. Tubong San Jose del Monte, Bulacan. Ang hanap buhay ng aking mga magulang ay may maliit kaming rantsohan na binubuo ng 9 hanggang 20 piraso na baka. Babae at lalaki po yon. Kahit papaani masasabi kong marangya ang aming pamumuhay dahil sa 5 magkakapatid ay 3 sa amin ang nasa kolehiyo at halos mga nasa pribadong eskwelahan ang pinag-aaralan nila. Noong mga panahong ito ay kumuha ako ng kursong engineering sa isang universidad sa Manila. Dekada 80 ito. Dahil sanay ako sa buhay sa probinsya, ay talagang natagalan ako makibagay sa pamumuhay sa Maynila noon. Dito ay nakatira ako sa kapatid ng aking nanay na si Tia Yoli. Wala pa itong pamilya noong mga panahong ito kaya naman ako na ang tumayong anak-anakan niya. Dito ay nakilala ko din si Narding, ang naging matalik kong kaibigan sa magulo at maingay na lungsod. Probinsyano din kasi siya kagaya ko pero taga Iloilo naman ang kanyang pamilya. Tawid dagat na hindi tulad sa akin na maaaring puntahan anumang oras. Masasabi kong magandang lalaki si Narding. Mabait at matalino. Kaya siya ang palaging nagnunumero 1 sa mga aralin namin. Pumapangalawa naman ako sa kanya. Wala naman akong pakialam sa mga bagay ukol sa eskwela. Ang sabi nga ng aking ama, kahit hindi ako ang pinakamagaling basta hindi ako ang pinakahuli. O kahit papano ay sinusuklan ko ang kabutihang dulot ng aking mga magulang na pinapaaral nila ako. Dahil sa kakaibang ugali ni Narding, ay piling-pili lamang ang kanyang mga kaibigan at isa na ako ron. Maraming mga kababaihan ang nagkakagusto sa kanya pero hindi niya sila binibigyan ng pansin. Bagkus ay iniiwasan niya lamang ang mga ito at pinababayaan. Narding, pare, nagtataka ako sa'yo. Napakagwapo mong lalaki, masgulado at matindig. Halos lahat ng kadalagahan, maging mga nakababatang mga professor ay ikaw yung pinakapantasya. Gaya na lamang ni Corazon. Yung isang kaklase nating maputi at malaki yung... Alam mo na, bakit hindi mo pinatos? Nanghihinayang nasabi ko. Pare, hindi pa panahon ng mga ganyan. At wala pa rin akong masyadong oras sa buhay pag-ibig. Dahil nang mamatay yung huling kasintahan ko, ipinangako ko sa sarili ko na hindi mo na ako magmamahal ng ganon dahil ako din yung matatalo sa huli. Malungkot naman na saan nito. Oo nga pre, pero masyado nang mahaba yung 2 taon ng pagluluksa para kay Tricia. Maiintindihan ka naman niya kung maghahanap ka na ng bago magpapasaya at magpapaligaya sa'yo. Dadating din tayo dyan, Gado. Bakit tila pinagtatabuyan mo ako? Kala ko ba ako ang pinakamatalik mong kaibigan dito? Hindi naman sa ganon. Nagtataka lang kasi ako kung bakit may Ding ang pangalan mo dahil ba mahambing ito sa bading? Malakas kong pang-aalas ka sa kaibigan ko noon. Doon ay walang humpay kaming nagtawanan na parang wala nang bukas. Ilang masasakit na suntok ang inabot ko dito kay Narding dahil sa birong yon. Sa pagkakatanda ko ay panahon ito ng madaling araw. Lunes pa lamang, wala na kaming pasok sa aming eskwelahan. Inimbitan ko si Narding na sumama na lamang sa pag-uwi ko sa bahay. Agad naman itong pumayag dahil sa wala naman daw siyang gagawin, doon na lamang kami magbakasyon sa amin noon. Nagpaalam ako kay Tia Yoli kung maaari ko bang maisama si Narding sa amin sa probinsya. Pumayag naman ito. Dahil sa alam din naman ng tiya na wala kamag-anak si Narding sa Maynila noon. Maayos naman kaming nakauwi noon. Nang inaya na kami ng aming kasambahay na kumain na. Dito ay binulungan ako ni Narding. Pare, dating gawi. Ha? Oo nga pala. Pasensya na't hindi ko sila agad nasabihan. Ang kaibigan ko,
medyo pihikan sa mga kinakain. Hindi ito kumakain ng mga pagkaing napakaalat, sobra sa bawang, at yung may hinaluan ng luya o sili. Na makita namin ang ulam ay nilasing na hipon sa bawang at sinigang na baboy na maraming siling panigang nun. Tapos ay pritong tilapia na naparami pa ata ng asin. Agad kong sinabihan ng nanay pati ang aming kasambay na lutuan na lamang ng bagong prito si Narding dahil hindi ito makakain ng mga nakahain doon. Naintindihan naman ng mga kamag-anak ko ang sitwasyon ni Narding kaya muli namang nagluto ang aming kasambahay ng isdang makakain niya, pati ng manok. Pero sa pagkakataon na yun ay walang masyadong pampaalat. Kaya naman kumain na kami matapos maluto ang mga pagkain na yon. Alam mo Sir Seth, naalala ko nang dating kumain kami ni Narding sa isang kainan sa Espanya. Hindi sinasadyang nakain ni Narding ang isang maliit na luya na nilalagay sa tinola. Grabe yung naging epekto sa kanya nun. Halos mamaga yung bunganga niya at magsugat-sugat ang labi nito dahil lamang sa kabutil na bigas na laki ng luya. Kaya naman mula noon, isinaalang-alang ko ang mga ganitong bagay para hindi maulit pa sa kaibigan ko. Nang unang araw naming pamamalagi sa aming lugar, naging masaya kami dahil marami kaming mga nagawa at natutunan mula sa aking tatay. Hanggang sa isang hapon nun, humahangos ang aming taga-alaga ng mga baka na si Mang Paul. Ruben, Irma, mga pangalan ng magulang ko yun, Sir Seth. Ang inahin, naroon na sa may hakuan at handa ng mga anak. Sabi ni Mang Paul. Totoo ba yan? Halika na at puntahan, baka mabugok pa yung anak ng inahin na yon. Irma, ikaw na muna yung bahala sa bahay. Sabat naman ni Tatay Ruben. Walang sinayang na sandali si Tatay at Mang Paul at dumiretso na sila sa mismong hakuan. Dito ay nakita na nilang bubulwak na talaga ang anak ng aming inahing baka. Dahil sa kuryosidad, tumakbo na rin kami nila Tia Yoli at Narding sa may hakuan ng baka. At nasaksihan nga namin yung pagluwal ng isang malusog at buhay na batang baka. Pinunasan naman kaagad ni Tatay at ni Mang Paul bago ipasok sa kudal kasama ang inahing baka na yon. Nang inakala naming lahat na wala nang isisilang, muling bumuluwak ang dugo mula sa puwerta ng hayop. At doon, hindi sadyang napatingin ako sa paa ni Narding. Labis akong nagtataka kung bakit tila nanginginig ito. Kaya naman hindi ako nagpahalata at tumingin ako sa reaksyon ng mukha ng kaibigan ko na yon. Doon ay nagtaka ako kung bakit ganon ang kinikilos niya. Nagigiyagi sa mga ngipin nito habang walang humpay sa panginginig ang buong katawan. Na tipong kulang na lamang ay maglaway ito sa sobrang gigil nun. Nang hahawakan ko na ang balikat niya, bigla itong tumakbo ng mabilis papalayo sa may hakuan at hindi ko na namataan kung saan siya pumunta. Nang muli kong ibaling ang tingin ko sa kanila Tatay at Mang Paul, labis ang panlulumo ko dahil sa nakita kong namatay ang huling anak ng inahin. Sinubukan pang isalba ito ng Tatay at Mang Paul, pero mukhang hanggang doon na lamang talaga ito. Matapos nilang baluti ng kumot ang maliit na bakang namatay, sumama ako sa lugar kung saan nila inililibing ang mga namamatay na mga hayop sa aming ransyohan. Habang naglalakad kami papunta ay nakasalubong namin si Narding na naglalakad noon. Normal na rin ang kinikilos nito. Humingi ito ng paumanhin dahil ayon sa kanya ay matindi umano ang takot niya sa dugo kaya naman wala itong nagawa kung hindi ang tumakbo papalayo. Hinimas-himas ko na lamang ang likuran ng aking kaibigan at doon ay muling sumama na ito sa amin. Sa daan ay naikwento ko sa kanya na namatay ang pangalawang anak ng inahin. Kaya naman inilibing namin ito. Nang makarating na kami sa paglilibingan ng baka,
Humukay si Mang Paul ng napakalalim na butas na halos kalahating tao ang sukat. Doon ay inilapag na nila ang katawan ng patay na baka sa kamuling tinabunan. Matapos na mailibing ay umuwi na kami sa bahay para makapagpahinga dahil sa 2 araw na lamang ay babalik na kami sa Maynila. Kinagabihan, matapos kaming magkwentuhan ni Narding ay napagdesisyon na namin na matulog na. Dahil sa bisita si Narding ay doon ito natutulog sa kwarto ng isang kapatid ko. Habang kasama ko naman sa kwarto ang nakababata kong kapatid. Habang lumalalim ang gabi, hindi ako makatulog at parang init na init ako na hindi ko maintindihan. Kaya naman lumabas muna ako ng bahay para kahit papano ay magpahangin at magmuni-muni sa labas noon. Nung nasa labas na ako at umiinom ng tubig, ay may napansin akong tila may hinang pag-atungal sa hindi kalayuan. Kaya naman naalerto ako dahil sa baka pinasok kami ng kung anong mabangis na hayop. Isa akong taong buwang loob at hindi matatakotin kahit na sa mga lugar na madidilim. Nagdahan-dahan ako sa paglalakad hanggang sa madaanan ko ang mga baka naming panay ang unganon. Nang muli akong makarinig ng kakaibang alingas-ngas sa mga puno. Nang sinubukan kong magpalinga-linga habang papalabas ng kulungan ng mga baka at makita kong yumuyugyug ang mga puno na parang papagawi yon sa kung saan namin inilibing ang kakamatay pa lamang na baka. Dahan-dahan akong lumapit ng halos panawan ako ng ulirat dahil sa may nakita kong isang itim na nilalang na parang anino ang nakadapa doon habang may kung anong ginagawa. Pumwesto ako sa hindi kalayuan para hindi ako makita ng nilalang na yon at napaupo ako sa may halamanan. Ilang saglit lamang ang lumipas ay nakarinig ako ng mga ingay na parang may pinapangas at nilalantakan ang kung sino doon. Hindi ko ito masyadong makita dahil sa madilim na. Pero ang alam ko ay naroroon banda ang patay na katawan ng bakang aming inilibing. Maya-maya pa, bigla na lamang lumiwanag ang sinag ng buwan. Gulat na gulat ako dahil nakita kong may isang itim na taong walang pang itaas ang winawakwak ang tiyan ng bakang inilibing namin. At doon ay kinakain nito ang mga laman loob. Kitang-kita ko din ang sandamakmak na dugo sa mukha ng nilalang. Kaya naman hindi ko maaninag ang mukha nito. Habang abala ang nilalang sa pagkain at pagluray-luray sa katawan ng patay na baka, dahan-dahan akong umatras. Hindi ko na kaya ang mga nasaksihan nun. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nahulog ang basong iniinuman ko mula sa aking likod. Nahulog ito sa mga batuhan at syempre tumunog yon. Dahil sa hindi ko na matiis ang takot ko ay tumalikod ako. Buong bilis akong kumaripas ng takbo. Hindi na ako muling lumingon sa may likuran. Nang papaakyat na sana ako para pumasok sa bahay, nabunggo ko si Narding na may daladalang tuwalya at mukhang bagong ligo nun. "Oh, Gado, saan ka pupunta? Pawis na pawis ka pa." "Pre, halika pumasok ka sa loob. Delikado dito. Kailangan na nating pumasok sa loob ng bahay." "Teka muna, ano bang sinasabi mo?" Sinabi ko kay Narding kung ano ang nakita ko noon. Sabi niya ay humanahon naman ako. Baka naman namamalik mata lamang ako noon. Dahil sa desidido si Narding na samahan ako ay ito pa ang naunang maglakad. Sinubukan ko pa itong pigilan pero hindi ko magawa dahil sa ayaw nitong magpaawat. Nang makarating na kami sa lugar kung saan ko nakita ang nilalang, wala na ito doon.
at maayos ng lugar taliwas sa aking mga nakita. Doon ay labis ang pagtataka ko dahil alam ko kung ano ang tunay kong nakita noon. Pati ang mga lupang bungkal ay mistulang napatag na kaagad. Nang makumbinsi ako ni Narding na baka nga guni-guni lamang ang aking mga nakita, ay may naalala ako. Kaya naman pinauna ko na lamang sa paglalakad si Narding. Saka ko mabilis na sinipat ang lugar kung saan ko nahulog ang baso mula sa aking bulsa noon. At hindi nga ako nagkamali. Dahil kitang-kita ng dalawang mga mata ko na naroroon lamang ang mga basag-basag na piraso at bubog ng baso. Doon ay nakumbinsi ko ang aking sarili na hindi ako nananaginip o namamalikmata. Saka ako sumunod kay Narding sa bahay. Kinaumagahan, halos hindi na ako nakatulog dahil sa aking mga nasaksihan. Kaya naman ipinakiusap ko kay Tia Yoli na kung pwede ay umuwi na kami sa Manila at naaalalang may gagawin pa pala ako noon. Doon ay pumayag naman si Tia Yoli at doon ay nag-impake na kami ni Narding ng mga gamit at kinahapunan ay umalis na rin kami. Pagkarating namin sa lugar ni Tia Yoli, pagka-uwi naman ni Narding, habang nag-aasikaso ako ng mga gamit ay naikwento ko kay tita ang mga naganap noong nagdaang gabi hanggang sa umabot ang kwentuhan namin tungkol sa mga aswang. Aswang umano yung nakita ko noon. Pero para sa akin ay hindi totoo mga ito. Dahil wala namang nakasulat sa Biblia na tungkol sa mga ganitong nilalang. Kaya siya kumakain daw ng atay at puso ng tao ang mga ganito ayon kay Tia Yoli. Noong mga panahon na yon, para sa akin parang katang-isip lamang ang mga ito at epekto lamang ng ating malikot na imahinasyon. Mabilis na lumipas sa mga panahon. Buwan ng Nobyembre noon at ako naman ang niyaya ni Narding sa kanilang bayan dahil saang ama daw nito ang magdidiwang ng kaarawan kasabay ng pistahan sa lugar nila. Ayon pa kay Narding, na isa ito sa pinakaimportanteng pagdiriwang sa kanilang pamilya. Kaya naman ang sabihin nito sa akin ni Narding, ay labis ang saya ko dahil kung magkataon ay ito ang unang beses kong makakasabay ng barko at makakapagpalakbay. Kaya naman nang makauwi na ako ay agad ko itong nasabi kay Tita Yoli. Pero imbis na matuwa, para bang hindi niya nagustuhan ng pagpapaalam ko. Lalo na nang malaman niya kung saang lugar ako pupunta. Huwag umano akong sumama. Dahil ang pagkakaalam niya ay yung baryong yon o yung mismong lugar sa probinsyang ito. Pinaliligiran umano ng mga aswang. Hindi ko alam kung matatawa ako noon. Nasa loob-loob ko, usapang aswang na naman. Umalik na lamang ako sa pisngin nito at doon ay pumasok na ako sa loob ng kwarto. Kinaumagahan, habang kumakain ako, nilapitan na naman ako ni Tia Yoli at muli akong pinaalalahanan na huwag na umano akong tumuloy sa may pupuntahan ko noon dahil sa mga aswang na naman. Para hindi ko mabastos ang tiyahin ko ay napili kong huwag na lamang sumagot. Panay-tango na lamang ako bago ito umalis para pumasok sa trabaho. Pero taliwas yun sa gusto ko dahil sa buo na ang loob ko na pumunta sa baryo nila Narding. Nang gabing yun ay gumawa ako ng sulat para kay Tia Yoli. Sabi ko, pasensya ka na kung mabasa mo man ito. Paniguradong nakaalis na ako papunta kila Narding. Ilang araw lang naman kami doon. Mukhang hindi naman ako papabayaan ni Narding. Pagkatapos noon ay inilagay ko ang eksaktong address kung saan nakatira sila Narding noon. Sa baligaya ng nakagawian ng mga panahon na yon, sumakay ako ng barko kasama si Narding. Bumiyahe kami ng mahaba at napakaraming bus at mga tricycle ang sinakyan namin. Pagkarating namin sa pinakabayan nito,
Malayo-layo pang baryo nila kaya naman sumakay pa kami ng isa pang tricycle. Nang sabihin ni Narding kung saang baryo kami ihahatid nun, bigla ba namang tumanggi yung lalaking nagmamaneho? Siyempre napaisip ako nun. Tinanong ko kung may problema ba. At ang sabi nito, wala bang nagsabi sa inyo na yung baryong yun baryo ng... Hindi na naituloy ng lalaki pa ang dapat nasa sabihin niya. Agad-agad kasi nang himasok si Narding nun. Meron itong ibinulong sa lalaki. Kitang-kita kong nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Hindi na ito nagreklamo pa. Niyaya na ako ni Narding na nooy sumakay na para makaalis na kami. Halos magdadapit hapon na nang marating kami sa baryo nila Narding. Pagbaba namin sa tricycle ay hinatak ako sa balikat ng tricycle driver. At ang sabi nito, "Boss, kung kaya mong umalis bago magdilim, gawin mo na. Mag-iingat ka sa lugar na to ha. Maraming mga taong nawawala sa lugar na to." Aminin ko na medyo napaisip ako noon sa mga sinabi ng tricycle driver. Pero agad naman itong naputol dahil sa sigawan at palakpakan ng mga taga roon ang namayani sa buong paligid. Napukaw nito ang atensyon ko. Siguro sa pagbabalik ni Narding o hindi naman kaya ay dahil na rin siguro sa pagdating naming dalawa. O sadyang maingay lang talaga sila sa kanilang pagdiriwang. Nilapitan ako ng isang matandang babae. Kinurot-kurot sa braso at dibdib. Narinig ko din ang sabi pa ng dalawang lalaki na halos sabay nilang niyakap si Narding. Matagal na daw nilang hinihintay ang kaanak na matagal nang nawalay nun. Sa puntong ito ay napakunot-no ako dahil ang ibig sabihin pala nito, nagpadala si Narding ng sulat sa kanila. May lumapit pa sa amin para kuhain ang aming mga dalang gamit. Tumuloy sa bahay nila. Maganda ang bahay nila Narding, Sir Seth. Sa kalagitnaan ng paglalakad ko, nagulat ako sa isa sa mga banderitas na nakasabit sa itaas ng kanilang baryo. Meron akong nakitang patay na ibon doon. Nakasabit ron. Hindi talaga magandang tingnan. Dahil sa pagkagulat ko ay napaatras ako at hindi sinasadyang maapakan ng paa ni Narding. Naging seryoso ang mukha nito. Agad itong tumugon nang lumingon sa akin at ngumiti nun. Pinalubag niya ang kalooban ko. Ayon sa kasama ko ay mga likhang sining lamang umano ito. Pangtaboy sa mga masasamang espiritu ang mga patay na ibon na yon. Ang mga tao umano doon ay mga panatiko ng sining ng paghuhulma. Kaya naman huwag raw ako matakot at magtaka. Pasok na pagpasok naman namin sa bahay nila Narding. Para akong may naamoy na tuyong dugo na, alam mo yung amoy palengke. Napatingala ako sa isang sulok. May nakita akong isang malaking rebulto na nakatayo sa harapan mismo ng pintuan nila Narding. Yung ulo nito kakaiba, parang sa ahas. Ang katawan nito ay may malaking tiyan na parang isang matabang tao. At sa ibaba naman ay malaking pagkalalaki. Ay naman kay Narding, ito umano ang kinikilalang gabay nila. Parang para umano sa masaganang ani yon. Yung parang simbolo naman umano ng pagkalalaki. Pagpaparami umano ng lahi. Ang lahi umano ng mga aswang. Medyo na-caught off guard ako doon, Sir Seth. Nagulantang ako sa pagkakasabi ni Narding nun sa akin pero alam mo yung medyo tunog pabiro siya. Kaya naman mabilis di ko rin itong binaliwala. Nagtawanan lamang din kami matapos niyang sabihin yon. Kahit papano, nagsimula akong magduda sa mga nagaganap. Pero sinabi niya man sa akin na wag daw akong mag-alala. Dahil ligtas na ligtas naman umano ako. Hanggat magkasama kami
Mataas umano ang respeto ng mga taga roon sa kanya. Hinding-hindi umano ako mapapahamak sa loob ng baryo nila. Nang dumating ang hapunan, habang kumakain kami, pansin na pansin ko talaga, Sir Seth, na may sumisilip talaga doon sa pader tsaka sa bintana. Tinitingnan kami ni Narding. Pero hindi ako nagpapahalata at kapansin-pansin din yung mga kabataang parang gumagapang kumaglakad. Para bang may inaamoy yung mga yon. Sumilip ako sa bintana noon na katabi lamang ng kinakainan namin. Ibang-iba talaga ang pakiramdam ko. Meron akong nakikitang mga nakatayo dun sa mga makakapal na taniman, lalo na sa puno ng siniguelas. May mga nakadipa pa. Alam mo yung buong barangay ata nakapalibot doon sa bahay nila Narding. Napansin siguro ako ni Narding noon kaya sabi niya, huwag ko na lamang pansinin umano ang mga yon. Ganun daw talaga sila. Gawa ng bihira lamang umano sila makakita ng mga taong galing sa may syudad noon. Ubusin ko na lamang umano yung kinakain ko. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagkain noon. Maaga kaming nagtungo sa kwarto para matulog dahil bukas naman ang dating ng mga magulang ni Narding at ipapakilala daw ako nito sa kanila. Marami daw kaming pupuntahan na lugar. Nakangiti at sinarado pa ni Narding ang lahat ng bintana bago kami matulog. Mag-aalas 8 pa lamang nang humiga kami. Kaya naman ayaw akong dapuan ng antok nun. Napapikit lamang ang mga mata ko pero hindi ako makatulog. Maliban kasi sa siguro na mamahay ako, may mga naririnig din kasi akong mga halinghing at mga iyak ng hayop. Dagdag mo pa yung mga ingay ng mga kuliglig nun. Tas may mga aso na umaalulong na nagmumula pa sa malayong lugar. Napamulat ang mga mata ko nang may marinig akong isang malakas na tili ng babae. Agad naman akong lumingon kay Narding. Tulog na tulog naman ito. Sinilip ko ang relo ko noon. Nakatulog pala ako. 1:30 na ng madaling araw. Patuloy na lamang akong nagmasid sa kapaligiran gamit ang aking pandinig habang nakapikit noon. Pero para bang pinaglalaruan ako ng pandinig ko. Na para bang may mga kumakaluskos. Kaya naman nagtakip ako ng tenga. Para bang ano-ano nang naiisip ko noon. Naging maayos naman ang buong magdamag na ito. Kinabukasan maaga pa. Pumasyal kami sa nagagandahang mga ilog, sapa, lawa at batis sa lugar nila Narding. Namangha ako sa taglay nitong ganda na akala ko sa larawan mo lang makikita eh. Nang makabalik na kami sa bahay nila Narding, tamang-tama dahil nakaabang na doon ang tatay nito na si Mang Ramon at ang kanyang inang. Matikas ang itsura ni Mang Ramon. Sa unang tingin ay mapagkakamalan mo itong isang militar. Seryoso ito kung tumitig at mababanaag ang pagkastrikto sa kanyang personalidad. Hindi nito makuwang ngumiti. Taliwas naman sa anak niyang si Narding na palaging nakangiti noon. Siguro yung inang nito yung kaugali ni Narding dahil tipid ito kung ngumiti at magsalita sa una. Pero sa kalaunan ay makwento na. Maya-maya pa ay may dumating na mga panauhin. Lahat sila nakatingin sa akin. Nakatitig nun. Narinig ko pa ang pangangamusta sa akin ng isa sa mga ginang sa nanay ni Narding. Sir Seth, hindi ko alam kung malinaw ko bang narinig yung tanong niya o kung anumang sinabi niya sa nanay ni Narding noon. Pero habang tinititigan kasi ako nito, ang sabi ba naman sa nanay ni Narding, bakit payat?
hindi mataba. Parang dismayado yung mukha niya. Para bang ibebenta ako ng pamilya ni Narding nun. Dali-dali naman akong napatitig kay Mang Ramon. Tumatango-tango ito na nagpapahiwatig na sumasang-ayon ito sa ginang. Kinagabihan, kakaibang musika ang mga naririnig ko sa tunog ng baho, ng gitara, agong at harmonika. Sumilip ako sa bintana at mula sa ikalawang palapag, doon ay nakita ko ang mga taong nagsasayawan. Pero para bang kakaiba mga ito, taliwas sa mga nakasanayang gawin natin ng pagsasayaw. Parang kakaiba mga sayaw na hindi mo makikita sa kahit na anong klaseng kasiyahan ang mga ginagawa ng mga yon. Mga sayaw na animoy sinapian ng masasamang espiritu. Habang pinapaliguan ng kung anong pulang likido, ang nakita kong ribulto. Hinahawakan ng karamihan ng katawan nun. Nagsasalita ang mga kababaihan na hindi ko maintindihan. Pero alam kong uhaw no uhaw sa pagsasayaw sa kasiyahan at ang hindi ko inaasahang mangyari. Habang nakatunganga ako at tinitingnan sila noon sa may pader, bigla kong hinatak ni Narding. Maya-maya pa, nagsimula itong umiyak. Isinuksok ako ni Narding sa may gilid ng parte ng pader na sementado. Humingi ito ng pasensya. Meron umano siyang aaminin sa pagkatao niya. Totoo kami, Gado. Totoong may aswang. Doon sa sinabi ni Narding, medyo hindi ko pa maintindihan nun eh. Pero bigla niyang dinugtong na siya umano ang nakita kong kumakain sa patay na baka. Doon sa may alagaan namin. May mga ibinubulong umano siyang ritual magmula pa lang nung una. Kumbaga siguro, para hindi ako magdalawang isip na sumama sa kanya. Pero kitang-kita ko sa mukha nito na para bang nagsisisi siya. Lalo na nang sabihin nito na gusto niya akong makatakas nun. Pero hindi siya makakasama. Sa tuwing kaarawan at kapistahan kasi umano sa lugar, meron dapat silang may alay doon sa kanilang tinatawag na Diyos. Gabay umano nila para humaba ang buhay at mapanatili umano ang kanilang kabataan. Nakokonsensya itong si Narding dahil halos kapatid na umano ang turing niya sa akin. Makinig umano ako sa kanya at kahit doon lamang sa pagkakataon na yon ay muli ko siyang pagkatiwalaan. Gado, mamayang 12:00 ng hating gabi. May gagawin sila. Bago ako matulog, may mga pintuan akong ituturo sa'yo. Hindi ko isasara yung mga yon. Daan yung papunta sa likuran. Pagkatapos nun, tumakas ka na ha. Hayaan mo ako matulog dito mag-isa. Kahit ano umanong mangyari ay sikapin kong lumabas sa may kusina. Baybayin ko umano ang lugar na yon. Doon sa daan na yun mismo, magiging pamilyar ako dahil papunta yon sa may batis at lawa. Tawirin ko lamang umano ang lugar. Makakalipat na ako sa kabilang barangay. Saka ako humingi ng tulong doon sa mga tao. Sigurado siyang ang mga taga ron ay tao na. Umiiyak si Narding noon at sinasabi sa akin na kapatid na talaga ang turing niya sa akin. Mas hindi umano kakayanin ng konsensya niya na mangyari ito sa akin noon. Wala akong ibang katagang sinabi kay Narding, Sir Seth. Tulala ako at hindi ako makapaniwala na yung bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon, napapalibutan na ako. Wala akong kaimik-imik noon.
Si Narding ay lumabas saglit. Nakipag-inuman ito doon. Alam nyo, ni minsan ay hindi ko nakita si Narding na umiinom. Pero noong mga panahon na yon, grabe ito kung tumagay. Halos maubos na niya yung isang palayok na siya lamang mag-isa. Yung isang palayok nun, 4 na litro yun eh. Nang malapit ng oras na sinabi ni Narding, nakita kong medyo antok na ito pero umakyat ito pabalik sa kwarto namin. Nakahanda na yung maliit na sisidlan ng damit ko at ibang gamit na pang-4 na araw na damit ko. Agad na hinubad ni Narding ang kanyang kasuotan pagkalapit niya sa akin. Ang sabi niya, magpalit umano kami ng damit. Isuot ko mano ang pinaghubaran niya. Nahintakutan ako, Sir Seth, nang sabihin niyang kanina pa daw nakasalang ang napakalaking kawa nila sa may baga. Ultimong ang mga rekado, handa na. Medyo nagtataka pa ako nang sabihin ng kaibigan ko na 3 umano ang kawang naroroon. Pero hindi pa rin ako makapagsalita nun. Ang habili ni Narding, magmasid-masid ako sa paligid. Pero yung mga oras kasi na yon na malapit ng selebrasyon, lahat ng nasa baryo niya nagtitipon-tipon na. Kaya yun na ang pagkakataon ko para makatakas. Muli ay inulit niya na magmasid akong maigi sa paligid. Dumiretso ako ng batis at humingi ako ng tulong nun. Pagkalabas ko sa may pintuan ng kusina, dahan-dahan pa akong gumapang gawa ng hindi pa masyadong matalahiban o mapuno ang parte na yon. Baka kasi makita ko. Mabuti na lamang din at ang isinuot ni Narding noong nag-iinom siya ay kulay itim. Kaya naman nung pinasuot niya yun sa akin, hindi halata o hindi makikita sa malayo. Habang papalayo, Sir Seth, may mga naririnig akong kalabugan. May mga napapansin ako mga bitbit na sako ng mga taong naroroon. Patuloy ako sa paglalakad nun. Nang makalampas ako sa makakapal na puno ng saging, bigla akong nakarinig ng isang sigaw ulit ng babae. Kasabay ng pagsigaw noon na yung paghiyaw naman ng mga tao doon sa baryo na yon. Sa sobrang kaba ko, talagang nakaramdam ako ng pagkauhaw. Sabi ko, kung ganun, hindi lang pala ako ang iisang dapat ay nakasalang doon. 3 nga, diba? Sino kaya yung boses ng babaeng sumisigaw nun? Tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw ko sa makapal na mga halaman. Pagapang akong kumilos para masilip ang bandang ibaba ng lugar na yon. At doon ay nakita ko sa kabilang parte ng sapa. May ilaw ng lampara sa may bandang ibaba. At ito na siguro ang barangay sa kabilang baryo na tinutukoy ni Narding na pwede kong hinga ng tulong at matatakasan nun. Gumapang ako muli pababa papunta sa lugar na yon. Sa pagkakataong yon, kailangang makalapit ako sa mga kabahayan para humingi ng tulong. O hindi kayo makalapit lamang sa lugar na merong ilaw nun. Nung una syempre hindi ko alam kung gaano katagal doon na gumagapang. Pero nung tingnan ko kasi ang orasan ko ng pagkatapos ko maranasan yun ay mag-alas 4 na ng madaling araw. Bali ayun na, malapit na ako sa mga kabahayan. Marami akong galos sa kamay, mukha at katawan. Pagkalapit ko sa unang bahay, nagmakaawa kagad ako. Kinalabog ko lahat, humingi ako ng tulong nun. Siguro sa 10 bahay na kinatok ko, 3 sa mga bahay na yun ang biglang bumukas ng gasera. Hindi kagad lumabas pero nang makitang normal siguro ako na tao ay
Lumabas sa mga ito. May daladalang mga itak nun. Pagkakita sa akin ay doon na ako umiyak, Sir Seth. Humingi ako ng tulong sa kanila. Ipiniliwanag ko lahat ng sitwasyon at nangyari sa akin. Tila ba hindi na sila nagulat pa sa narinig nila sa akin nun. Ayon pa sa isang matandang taga ron, pangalawa pa lamang umano akong nakaligtas doon sa baryo. Binigyan nila ako ng isang basong tubig nang makakain. Dahil hindi na rin ako nakakain ng gabing, sinabi sa akin ni Narding kung ano ang gagawin sa akin ng mga kababaryo niya. Hindi talaga ako nakatulog noon, Sir Seth. Pero nung nagsimula ng sumikat ang araw, doon na akong mahimbing na nakapikit. Sa maniwala man kayo sa hindi, 1.5 araw akong tulog. Ayon pa sa tinuluyan ko, meron umanong mga taong naghahanap sa akin noon. Yung isa, nung sinabi nila kung ano ang itsura, ay kawangis na kawangis ito sa itsura ng tatay ni Narding. Kinutuban daw sila kaya hindi nila ako tinuro noon. Pagkatapos nito ay dinala nila ako sa bayan. Saktong-sakto naman na naroroon pala si Tia Yoli at hinahanap din pala ako. Grabe yung iyak ko nun. Grabe yung hagulgul ko at tingin ng tawad sa kanya. Inuwi ako ni Tia Yoli kaagad-agad nang may dumating na barko para dalhin kami sa Manila. Natroma ako noon, Sir Seth. Isang semata akong hindi nakapasok noon. Nakatulala lamang ako at takot na takot. Si Narding ay hindi na muling bumalik pa sa aming paaralan. Kapag tinatanong naman ako ng mga nakakakilala sa aming dalawa kung anong nangyari dito, wala akong maisagot, kundi ang hindi na siya babalik pa.